nakilala ni Samuel si Boying, humihingi siya nito ng tawad sa ginawa ng kanyang ama. Sinabihan ni Boying si Samuel na naintindihan naman niya ito at saka wala naman siyang ginawang mali. Nagpapasalamat naman si Samuel kay Boying sa pag-uunawa nito at sa tulong niya nung may nanloob sa kanila. Ang sabi ni Boying, hindi naman kaya ng kanyang konsensya na wala siyang gawin at alam niya na mabigat din ang kanilang pinagdadaanan, kaya hindi na niya sila sinisingil nito. Nagtanong si Samuel kay Boying kung magkano ang na-scam ng kanyang ama. Ang sagot ni Boying na 10,000. Pandown sana niya yun sa pambili niya ng bagong tricycle. Kaya sa pagkakataon na ito, binigyan ni Samuel si Boying ng 10,000. Dahil sa sobrang tuwa ni Boying, napayakap siya kay Samuel. Sa pag-alis ni Boying, sobrang proud si Lolita sa ginawa ng kanyang anak. Sinabihan ni Lolita si Samuel na maswerte pa rin sila dahil ito si Boying hindi kagaya ng ibang nabiktima ni Mike. Sinabihan naman ni Samuel ang kanyang ina na hindi yung mga biktima ang kanilang kalaban. Yung mga boss niya ang totoong bumiktima sa mga katulad ni Boying. Kailangan nilang managot. Nagulat naman si Enzo nung sobrang maagang pumasok sa trabaho si Arisa. Ang sabi ng babae na siya na nga ang nag-close kagabi. Siya pa nga nag-open ngayon. Ang sabi ni Arisa na ganun talaga pag mahal mo ang iyong trabaho. Excited kang pumasok. Pinuntahan ni Anton si Samuel at galit niya itong sinabihan na sinira ng kanyang ama ang kanyang buhay. Ang sabi ni Samuel na sinabi na niya na wala siyang kinalaman. Ang galit na sabi ni Anton na silang mga scammer, alam ba nilang epekto na kanilang mga ginagawa sa buhay ng mga kanilang nabiktima? Hindi lang pera, hindi lang kahihiyan, hindi lang kinabukasan, buhay at relasyon ng kanilang sinisira. Pinapangako ni Samuel kay Anton na ibabalik niya ang kanyang pera. Ngunit wala nang pakialam si Anton sa pera na yan. Dahil sa pera na yan, kaya nagpakamatay ang kanyang anak. Kaya ba nito na maibalik ang pera na yan ang buhay ng kanyang anak? Pagkatapos maglabas ng hinanakit ni Anton, umalis din siya at hindi naman niya sinaktan si Samuel. Nasaktan naman si Samuel sa sinapit ng anak ni Anton. Habang nag-iimpake ng mga gamit si Lolita, nakita naman niya na nawala na ang lahat ng mga gamit ni Arisa sa kabinet. Kaya tinawagan niya kagad si Arisa. Ngunit hindi naman sinagot ni Arisa ang mga tawag ni Lolita. Kaya nag-alala na nga ng gusto si Lolita kay Arisa at kung saan ito nagpunta ngayon. Samantala, noong nakahanap ng pagkakataon si Agnes na pasukin ang loob ng opisina ni Roldan, ginawa na nga niya ito kaagad upang maghanap ng ebidensya laban sa kanila. Mga ilang sandali bumalik naman sina Roldan at Jacob sa opisina, kaya kinakabahan na nga ng gusto si Samuel nito at minessage niya si Agnes na pabalik na sila. Upang hindi mahuli si Agnes, kinukulit ng gusto ni Samuel si Roldan upang hindi sila pumasok sa kanyang opisina. Buti na lamang nakalabas kagad si Agnes sa opisina ni Roldan at hindi siya nahuli nito. Kinausap ni Samuel si Agnes at tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Pinapahamak lang niya ang kanyang sarili. Ang sagot ni Agnes, nung nakita siya ng pagkakataon, kaya pinasok niya. Nagbabaka sakali siya na may mahanap siyang ebidensya laban sa kanila. Ang sabi ni Samuel, paano kapag nahuli siya? Alam niya kung ano ang kaya nilang gawin. Pwede siyang patayin nila. Ang sabi ni Agnes, tingin ba niya na hindi niya alam yon bago niya tanggapin ang misyon na ito? Alam niya, delikado, pero kailangan niyang gawin. Dahil sa bawat araw na hindi niya napababagsak sina Roldan, mas dumadami ang kanilang mga biktima. Mas maraming buhay ang nasisira. Hindi yun kaya ng kanyang konsensya. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa Saints of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.